Sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa pagdan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras sa Pilipinas sa DXMY ganap ng alas 5 na po ng umaga. Ang oras na yan, hatid po sa atin ng Bangsamoro Federalist Party, number 4 sa Balota. Tatak RMN. Kaganapan sa magdamag, inyo nang malalaman mula sa RMN News Center. Ito ang unang radyo, unang balita. Kinalap mula sa iba't ibang panig ng lungsod at bansa. Detalyado, walang itinatago. Ang numero unong pinapakinggan namin umaga sa bahay. Unang radyo, unang balita. Ang mga boses na kwentuhan namin mga tsupe. At tindera sa palengke. Unang radyo, unang balita. Ang programang gigising sa diwa ng bawat pamilyang Pilipino. Unang radyo, unang balita. Tatak RMN, radyo mo nationwide. Sa po nga magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, welcome sa programang Unang Radyo ng Balita. Ngayong araw po ng Friday, Gamat Saguna. At 31 na po sa buwan po ng July 2026 mga kasama. Kumusta mga ka-idol? Kami po yung umaasa na nasa mais kayong kalagayan at malusog na pangangatawan malayo sa anumang karamdaman. Samahan niyo po kami hanggang alas 6 sa paghatid po ng mga balitang nakalap na niyo po radyoman sa nakalipas na 24 oras dito sa loob at labas nating pinakamamahal na lungsod ng Cotabato sa napakarami po mga balitang dapat po ninyong malaman. Good morning sa mga nagkakape sa mga sandaling ito. Diyan sa bahagi po ng Mega Market at dito rin po sa bahagi ng Old Market. Ating kagapay this morning si Radyoman Danny Danilo Malaran at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Swan. Una sa lahat, headlines. Walong mga dating kasapi ng Dawla Islamia Group sumuko sa militar kahapon sa 601st Brigade. Una sa lahat, headlines. Hitindran na suspect sa Sultan Kudarat Province na harang sa isang checkpoint sa bayan po ng Sheriff Agwak. Yung kanyang sasakyan ay na-recover. Una sa lahat, headlines. Samantala, Diversion Road dito sa Cotabato City sa area ng Tamuntaka 2. Mga residente na dumadaan humihiling na sana'y ayusin na kagad ng DPWH dahil lumalaki ang butas. Una sa lahat, headlines. PNP nagpalabas ng travel advisory sa area ng Miondas Bridge sa Malabang. Iwasan muna ng mga motorista raw. Una sa lahat, headlines. Probar at provincial government ng Lanao Sur pinalakas ang ugnayan sa peace in order. Una sa lahat, headlines. Comelec, MBHT at IBP nagkaisa para palakasin ang voters education sa Bangsamoro. Una sa lahat, headlines. Samantala, Supreme Court ibinasurang indirect contempt case laban sa 10 miyembro ng Parliament. Idineklarang moot and academic. Una sa lahat, headlines. Bagong liderato itinalaga sa Hayatul Ulama Branch 6 sa Dato Paglas. Una sa lahat, headlines. Dalawang matagal ng rido sa Lanao del Sur natuldukan sa peace settlement. Una sa lahat, headlines.
Samantala LGU o si Mayor Dato Basir Bancho Uto na mahagi ng bigas at cash assistance sa mga IP sa bahagi ng Barangay Kabingi. Una sa lahat, headlines. First sa Barma parliamentary election, iminungkahing maisama o iminungkahi ng Chief Minister na isama sa SONA ni Pangulong Marcos. Una sa lahat, headlines. MBHT, DepEd, CHED at TESDA at PRC nagkasundo para palakasin ang koordinasyon sa education sa BARM. Una sa lahat, headlines. Balitang nasyonal, hirit na taas pasay sisimulan ng talakay ng LTFRB. Una sa lahat, headlines. Samantala, mga bank records ni BP Sara unti-unti nang dumating sa Senado matapos na ito po ay at nilagdaan na rin ni PBBM ang kahilingan ng prosekusyon na bigyang pahintulot ang bank records ni BP Sara ng AMLAC. Una sa lahat, headlines. Balita naman sa iba yung dagat lindol na tumama sa bansang Japan. Abay, kumitil na po ng 30 katao. Una sa lahat, headlines. O radyo, radyo, radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na! Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga. nakakarga na sa Unang radyo, unang balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang radyo, unang balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang radyo, unang balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Muli isang magandang umaga mga kasama, mga karadyoman. Welcome sa ating programang Unang Radyo ng Balita. Good morning sa 37 Barangay ng Cotabato City na nakatutok po sa 90.9 FM. Siyempre pa sa ating mga Facebook page sa viewer. Mapita sa Kanalangon Sun. Good morning sa ating mga estudyante. May klase po ngayong Friday, huling araw. Aba, pwede Friday pala ito mga kasama. Ngayong araw na ito at pagtatapos ng Nutrition Month Celebration, papasok na po ang buwan po ng wika bukas, Saturday. At after ng August, beer month na po mga kasama. Talagang Paskong-Pasko na yung ating damdamin. Ilang araw na lang o ilang buwan na lang, beer month na po mga kasama. Good morning sa ating mga driver na sweet lover. Yaing awang Super Village Super sa mga farmers po natin na maagang gumising para asikasuhin ang kanila pong mga sakahan sa mga mangingisda sa Iliana Bay. Good morning dyan sa bagay ng Kusyong, sa area po ng Pinansaran, Pura, sa Parang at ito rin po sa bagay ng Malabang. Dyan sa Pikong, good morning. Sa Ligwasang Mars, dito sa bagay po ng Datopiang, Kabuntalan, Pagalungan, Pikit. Mapita sa Kanalangon Sun, good morning sa mga taga Cotabato Darussalam College Incorporated na kung saan ay masaya po sila dahil meron silang bagong two-story building na kompleto sa mga computer at air condition pa. Talagang masayang-masaya si President Doc Margani Gumander na nakatutok po sa atin dyan sa bahagi po ng Mahad sa area po ng Mother Barangay Bagwa dito sa Cotabato City. Good morning sa mga guro at mga estudyante ng Cotabato Darussalam College Incorporated na kung saan ay pati yung kanila pong mga teachers ay meron pong sahod. Meron pong augmentation na matatanggap galing po dito sa Bangsamoro Government. Good morning kay Nancy Sabado Burimonde, kay Adelaida Daya Arsolon at kay Joel Adil sa Pangi Tabiran. At kay Marvin Leon, kay Beth Swagabla at kay Dato Tuguto at kay Simbay Adam. Dumako tayo sa detalye po nating balita mga kasama. Arestado ng Sheriff Agba PNP ng Regional Mobile Force Battalion 14A ang isang suspect sa hit and run incident sa bahagi ng Esperanza
Sungtan nga Cotabato Province matapos nang maharang sa isang checkpoint sa area ng Mother Barangay Poblacion, Sharif Agwak sa Maguindanao del Sur kahapon. Sa report ng PNP, nagsasagawa ng checkpoint operation ng mga otoridad nang makatanggap sila ng impormasyon hinggil sa isang vehicular incident sa Barangay Laginding sa Esperanza, Sultan ng Kudarat, kung kaya't nagsagawa sila ng dragnet operation dahil pang maaresto ang tumakas na van driver. Bagamat itinago na ang pagkakilanlan ng Sosmark, ay natukoy ang kanya pong kulay silver na Toyota Hi-Ace commuter van na may plakang ARA-9031 na patungo sa neto ng Cotabato City. Pansamantalang sinailalim sa kustodiya ng Sharif Agwak PNP ang naturang sospek at ang sasakyan bago ito formal na i-turnover sa investigador ng Esperanza PNP para sa kaukulang dokumentasyon. Unang radyo, unang balita. Oras po natin ganap ng 5:11 na po ng umaga. Ang oras na yan, hatid po sa atin ng United Bangsamoro Justice Party, numero 13 sa Balota. Unang radyo, unang balita. Sa karagdagang balita pa rin po mga kasama, 8 dating kasapi ng violent extremist group ang voluntaryong nagbalik loob sa pamalaan at isunuko ang 8 matataas na kalibre ng armas sa isinagawang balik loob program sa impilan po ng 90 Infantry Battalion Bigkislay sa Barangay Kabingi sa Kupunan Dato Saudi, Ampatuan sa Maguindanao del Sur. Ang mga nagbalik loob ay formal na pininisinta ni Lieutenant Colonel Loki Marco, ang commanding officer ng 90 IB, kay Brigadier General Edgar Cato, ang Assistant Division Commander, at ang 6ID Division o 601st Infantry Unifier Brigade. Bilang bahagi ng programa, tumanggap ang mga nagbalik loob ng pamalaan ng cash assistance at rice assistance mula sa lokal na pamalaan ni Mayor Dato Basir Banjuoto at ng MSSD at ng MPEOS o MPOS Bar upang masuportahan ang kanilang pagbabagong buhay at pagsisimula ng mapayapang pamumuhay kasama ang kanilang pamilya. Sa kanyang mensahe, sinabi ni General Cato, ang pagbabalik loob ng ating mga kapatid na naligaw ng landas at ang voluntaryong pagsuko ng kanilang mga armas ay tagumpay nating lahat, lalo na ang kanilang mga pamilya at ng buong komunidad. Pinuri naman ni Major General Vladimir Cagara, acting commander ng Western Mindanao Command, at ng commander po ng 6ID ang nagbalik loob ng mga 8 mga miyembro ng violent extremist group. Sa panig naman ng lokal na pamalaan ng Dato Saudi, nagpahig naman ng buong suporta si Mayor Dato Basir Mangiuto sa programa po ng kasundaluhan na hikayatin ang mga rebelde na magbalik loob na sa pamalaan. Siya ay matagal nang nagbibigay po ng tulong sa mga rebeldeng nagbalik loob sa pamahalaan. Unang radyo, unang balita. Oras ganap ng alas 5:13 na po ng umaga. Dito naman sa preparasyon para po dito sa nalalapit na First Barma Parliamentary Election, nagsagawa po ng stakeholders briefing sa voters education ng COMELEC at ng Integrated Bar of the Philippines kasama ang Ministry of Basic Higher and Technical Education kahapon sa bayan po ng Marawi City o sa area po ng Marawi bilang paghahanda sa First Barma Parliamentary Election. Dumalo sa naturang aktibidad ang Bangsamoro Chief Minister at concurrent MBHT Minister Abdurrahman Sami Gambar Makakuha, ang COMELEC Chairman na si Attorney Erwin George Garcia at iba pang mga kinatawan at mga ahensya po ng pamahalaan. Sa naturang programa, nilagda ng magkakaiwalay na Memorandum of Agreement sa pagitan ng COMELEC at ng IBP at ng COMELEC at ng MBHT upang pagtibayin ang kanilang pagtutulungan sa pagpapalawak ng Voters Education Campaign dito sa Bangsamoro Region. Binigyan din pa ni ICM Makakuha ang kahalagahan ng voter education at responsableng pakikilahok ng mamamayan sa halalan. Anya, patuloy na makipagtulungan ng MBHT sa iba pang sektor upang may sulong ang kaalaman ng mga botante at may kahit ang aktibong pakikilahok sa demokratikong proseso. Layunin ng inisyatiba na mapalawak ang kaalaman ng publiko
tungkol sa proseso ng halalan at may kahit ng mga maraming mamamayan na makilahok sa first BARM parliamentary election na nakatakda sa September 14, 2026. Unang radyo, unang balita. Alas 5:15 na po ng umaga ating oras mga ka-idol sa iba pang mga balita. Hinikayat din ni BTA Member of Parliament Sulpicar Ali Bayam ang mga residente sa Bangsamoro na makilahok sa kauna-unang historical na first BARM parliamentary election sa September 14. Kanyang hinikayat ang mga kabataan at ang mga lahat ng residente itong 2.3 million plus na mga botante na makilahok sumali dito sa naturang nalalapit na halalan sa umaasa na maging mapayapa at malinis ang halalan sa darating na September 14. Unang radyo, unang balita. Kataong nagkaroon tayo ng autonomous region, autonomous government dahil ito yung pagkakataon na maipakita natin hindi lang sa national government kundi sa international community na kaya natin yung self-governance kaya natin gawin para sa para sa ating mga kababayan. So, ulitin ko lang, itong nakatakdang halalan sa September, malaking pagkakataon ito para sa atin. Kasi that way, pipili tayo ng mga tamang mamumuno sa atin. No? Kasi this will shape and determine our future. So, yun lang. Maraming Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita ay binasura ng Supreme Court in Bank ang petisyon na para sa indirect contempt na inihain laban sa ilang miyembro po ng BTA. Nang usaping Bangsamoro parliamentary election batay sa inilabas ng Notice of Resolution na may petsang Abril 29, sinabi ng Supreme Court na itinanggi ng petisyon ni Sawi Puludan dahil ito ay moten akademiko, wala nang isyong dapat na pagdesisyonan. Kabilang sa mga respondents na MP Attorney Nagib Sinaribo, MP Attorney Shaka Mastura, MP Tumanda Antok, MP Sulpicar Bayam, MP Rasul Inderes Ismael, MP Attorney Katim Kadatuan, MP Attorney Rasul Mitog, MP Attorney Amiruddin Sumagayan, MP Romeo Semat, MP Engineer Baintan Ampatuan. Nabatid din sa resolusyon na kinilala ng Supreme Court ang pahayag ng COMELEC noong Enero 26 sa 2016 na ipagpaliban ng nakatagdang Bangsamoro parliamentary election hanggang sa makatakda ng panibagong petsa alinsunod sa batas. Tinanggap din ng Supreme Court ang isinumiting compliance ng petitioner kaugnay ng patunay na pagsuserbisyo ng mga kaukulang dokumento sa mga respondent. Wala nang iba pang kautosang inilabas ang Supreme Court kaugnay sa naturang petisyon. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras sa Pilipinas sa Deximay ganap ng alas 5:18 na po ng umaga. Tatak RMN. Bumango na at tumutok sa Unang Radyo, Unang Balita! Atin na pong tungayin mga kasama, report natin mga kasamang Radyoman na kumala po ng balita. Ating unang dakwan na report ni Radyoman na Dato Jul. Sinasabing pampasabog na tagpuan sa isang palayan sa Midsaya pa sa detalye si Radyoman Dato Jul Di Mapalaw. Ronda I would like to Natagpuan sa gilid ng palayan sa bayan ng Midsayap sa North Cotabato
alas 11:30 ng tanghali ang isang explosive MK2 hand fragmentation grenade. Ayon sa report, isang residente ang unang nakakita sa kahinay-nalang bagay at agad itong iniulat sa mga opisyal ng barangay sakay sinumbong sa mga otoridad. Matapos matanggap ang report, rumesponde ang mga pulis kasama ang mga tauhan ng 34th Explosive Ordnance Disposal Team upang beripikahin ang natagpuang pampasabog. Sa isinagawang pagsusuri, kinumpirmang isa itong mapanganib na MK2 hand grenade na hindi pa sumabog. Dinala ng EOD team ang granada para sa ligtas at wastong disposisyon. Samantala, muli namang ipinaalala ng mga otoridad sa publiko na iwasan na galawin ang anumang kahinay-nalang bagay tulad ng mga unexploded ordnance upang maiwasan ang maaaring kapahamakan. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Man Judy Mapalao, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Dato Jul sa balitang yan. Samantala, HEMS, CDRMO, OCD Farm at mga katuwang naglunsad ng AHIMT Level 4 ICS training. Sa detalye, ating dakuhan na si Radyoman Daisy Mangod. DXMY. Tatak RMN Report. Isang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng disaster preparedness ang matagumpay na pagsasagawa ng Health Emergency Management System o HEMS sa pakikipagtulungan ng City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO, Office of the Civil Defense BAR o OCD BAR at iba pang partner agencies ng All Hazards Incident Management Team o AHIMT Level 4 Incident Command System o ICS Training Course. Binigyan ang naturang pagsasanay ang emergency responders ng mas malalim na kaalaman at kasanayan sa epektibong pamamahala ng mga komplikadong emerhensya sa pamamagitan ng isang pinag-isa at maayos na sistema ng incident management. Layunin ng naturang aktibidad na ginanap sa Cotabato City na higit pang mapalakas ang koordinasyon ng mga kinauukulang ahensya at pagtibayin ang kanilang kakayahang tumugon sa iba't ibang uri ng sakuna at krisis. Bahagi umano ito ng patuloy na pagsisikap na makabuo ng mas ligtas, mas handa at mas matatag na mga komunidad. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyo Man Daisy Mangud, Tatak Unang RMN. radyo, unang balita. Salamat Radyoman Daisy sa balitang yan. Samantala, dakuha natin sa Radyoman.webs, PDL down ng Police Station 3. Abay, nagpositibo daw sa paggagamit ng illegal na droga. Sa detalye sa Radyoman.webs, abang Ronda Presinto. Positibong gumagamit ng iligal na droga ang drug personality ng Police Station 3 matapos matanggap ang resulta ng kanyang urine specimen mula sa Regional Forensic Unit o RFU BAR sa progress report ng Station Trust. Bukod sa positibo ang urine specimen, tunay rin na siya buong nakumpiska sa suspek na kininalang si Abdullah Adam alias Doc Tagadato din Sinsuat Maguindanao del Norte na nasa kota sa Baybas sa Kamakalawa sa Tamuntaka 3, Cotabato City. Dahil dito isinampa laban sa suspek ang kasong paglabag sa Section 5 at Section 15, Article 2 ng RA 9165 na may docket number 2026-G-08362 na pirmado ng City Prosecutor's Office. Nakakulong pa rin sa Presinto Trust ang suspek at hinihintay na lamang ang commitment order nito para ilipat sa Cotabato City Jail. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs, Abang Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Sa Pranda.web, sa balitang yan, good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin kay Marlene Morping Rosa. Good morning, pa-shoutout sa Rosa family at Morping family from Nalcan sa DBS. Aba, ang layo po nito Good morning sa mga taga Nalcan dyan sa area po ng Pinansaran, Tubuan, Kinimi at sa barangay Tambak pa. Nakadaan tayo dito galing sa Pura patungo ng Kinimi. Bailan talagang yung kalsada challenging dahil ilang paakyat. Matarik na mga daanan, mga 3 at 4 na mga matarik na mga daanan. Sana yung masemento na yan para mabilis na, malapit na lang dito dumaan patungo po ng Libak. Diyan sa Nalcan, Pinansaran, Nalcan, Tubuan, Tambak at dito sa Kinimi. Good morning po sa inyo kay Manisan Jezabel sa Amado Papa Street sa Aritstan, sa Sulaiman family daw. Good morning kay Mads Ambag, kay Bay Gyara Urak Usman, Mapia Mapita. Marami pong nakikinig dito sa DXMY sa Site 2 Tamuntaka 1. High tide na naman Sir Mike. Tama, high tide ngayong umaga. Mabutit na lang wala pong malakas na pag-ulan
Dahil kung malakas yung ulan at ganitong high tide, siguradong marami pong bababaing barangay dito sa Cotabato City. Shoutout sa aming mahal na barangay chairman na si Kapa Honorable Ahmad Urak, Sukran, DXMY. Kay Init Akrem sa good morning pakat kay Kakrima. Si Kakrima ito, ganat tulunan sa Talayan. Good morning sa barangay sa Tulunan, Datuanggal Mitimbang dyan sa Talayan ha. Kay Rigel Gornes Guerrero, good morning sa barangay Malamuti, Bitsaya. Malamig dito sa barangay Malamuti ha. Good morning dyan sa area po ng Malamuti, sa barangay Bulanan, barangay Arizona, at dyan sa Kimagango. Malalamig na lugar ito sa uptown area po ng Midsaya pa. Parang Baguio siguro dyan sa mga sandaling ito, malamig. Kay Wahida Akan Mamalapat, good morning sa Kadayangan SGA. Oras po natin mga kasama, ganap ng alas 5:25 na po ng umaga. Oras na para tayo po humigop ng Muscleman Strong Coffee. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Age 50 pataas, posible ang good quality of life kapag tama ang level ng nutrients sa katawan. Piliin ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kumpletong formula nito ay mahigit sa 25 nutrients na tumutulong sa immunity, healthy heart at sharp memory with proper diet and exercise. Alam niyo ba, ayon sa clinical research, ang pag-inom ng Centrum Silver Advance araw-araw kasama ang tamang pagkain at exercise ay nakatutulong sa memory habang tumatanda. Napapanatiling matalas ang isip, malinaw ang memorya at maayos na nakaka-focus. Ang mga nasa edad 50 pataas ay matutulungang magkaroon ng good quality of life kung iinom sila ng Centrum Silver Advance kasabay ng tamang pagkain at exercise. Take Centrum Silver Advance daily. Ito ang Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. Uy, nakadungog na ba ka sa balita? Ang imong paborito na Milo na anay twin pack. Sulit kaayo sa kalami ug sustansya. Sa presyong 1750 pesos SRP, makaduha ka baso na. Unsa pa imong ginahulat? Palit na og Milo twin pack sa imong suking tindahan. Mag Milo everyday. Drink Milo every day. Iboto BFP Bangsamoro Federalist Party, Partido para sa Farm Parliament. Number 4 sa balota, Partidong para sa pagkakaisa, para sa kaunlaran, para sa Bangsamoro. 4 Bangsamoro. Political advertisement paid for by Bangsamoro Federalist Party. ACS Kwarta Extravaganza. ACS Kwarta Extravaganza. Uy! Libreng sa Kais Park! Abangan ang pamimigay na cash prizes at gift pack na hatid ng Shield Bath Soap. 24 hours germ protection, galit sa sakit, may malasakit. Sobrang dali lang mga idol. Kailangan lang na may maipakita kayong color blue, yellow or pink sa pagsakay sa palibreng sakay ng DXMY 90.9 FM Cotabato. Automatic, mananalo ka na agad-agad. Ano pang inaantay nyo? Kita-kits tayo sa biyaheng Nottingham Village, Super, Town at vice versa. Handog sa inyo ng DXMY 90.9 Cotabato kasama ang Shield Bath Soap. 24 hours germ protection, galit sa sakit, may malasakit. This song is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. Ngayong September 14, panahon na para piliin ang partidong may malasakit, may prinsipyo at tunay na naglilingkod sa bawat Bangsamoro. Piliin ang UBJP. Number 13 sa balota. Partidong nagsusulong ng pagkakaisa, katarungan at magandang kinabukasan. UBJP, number 13 sa balota. UBJP! Ahoy! Kidney Care Time! Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabala ka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong guguan na nang ni kidney care nga mo akong gisulayan sir. Action mo siyag minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban.
Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bangon tayo, shift na ako. Future supervisor ako. Nescafe Classic Stick ang kape ko. Mahirap man maging cashier, lalaban pa rin ako. Yan si Dan at 6 a.m. dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subok, 100% puro at natural. Galing, Dan! Mag Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap na black coffee. Based on February 2025 product tasting on Instant Coffee Powder by MRI. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the certified energy booster and libido enhancer. Mega Man. Ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika. Lumalabas ang aming pagkalalaki at merong magagandang mga babae. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Kapayapaan! Trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan. Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. PFP. For Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. 1 plus 1. 2. 2 plus 2. 4. 4 plus 4. 8. 8 plus 8. 16. 5 plus 4. 9. 5 plus 5. 10. My name is Maria Alina Sabel F. Ayon. I drink Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty. Para sa Smart Kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw nga tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa. I'm not in the mood. Unsay gamit nimo nga napkin? Ha? Why man? Unsay labot? Sis, kita ka nga stress-free ko if na ay period. Kay gamit na ko ang #1 feminine pad. Ha? Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang Sisters Panty Liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang Sisters. Kaya ba sa Sisters Napkin ang heavily flow na tong mga girls? Kaya kaayo. Para pud sa everyday comfort, naa ang Sisters Panty Liner. Sis, asa naman ka? Salamat kayo sis ha? Sisters Napkin raman din tubag sa ko ang sapot. Uy, aris ako ha? Nag-text na akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay Sisters Napkin. Sisters Sanitary Napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The #1 feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores sa supermarkets and grocery stores. O radyo, radyo, radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na! Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga, nakakarga na sa Unang Radyo, Unang Balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang Radyo, Unang Balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang Radyo, Unang Balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide.
Sa Espunyo oras sa Pilipinas sa Deximoy ganap ng alas 5:33 ng umaga. Tatak RMN. Gaganda na ang gising nyo. Mainit na balita sasalubong sa inyo. Unang radyo, unang balita. Tuloy sa paghatid po ng mga balitang nakalap ninyo po Radyo Man sa nakalipas na 24 oras ngayong Friday gamat sa guna, huling Friday, huling araw para sa buwan po ng July. Bukas, buwan na po ng wika. August na bukas. Ang bilis ng panahon, 45 days na lang bago po ang eleksyon dito sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Samantalang malapit na rin po tayo magka-countdown para po dito sa Christmas. Dahil malapit na rin po ang Bear Month mga kasama. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin this morning. Kay Ma'am Ruby at Sir Jun Lantaya sa bahagi po ng Tapayan. Sultan Mastura sa Maguindano del Norte. Good morning po sa inyong dalawa. Araw-araw nakikinig sa 90.9 FM yung kanila pong radyo. Morning, habang naghahanda para po dito sa pasukan sa mga estudyante. Good morning! Kay Bayan Makul Sumitimbang Waya, kay Dato Tong Waya ng Purok Bayalabi sa Dato Balabaran, kay Driver Vlog watching from Awang. At kay Norhaya Uda Ali, good morning from Riyadh. Good morning dyan sa Saudi Arabia. Sila naman ngayon ang napapasabak sa gyera laban sa mga Houthi. Kay Mas Migia Mukasil, good morning. At kay Saida Mamayog Balunsay ng Barangay Matagabong Ampatuan na Maguindanao del Sur, kay Agata Sulaiman, kay Hadja Rahima Palumbi Angkay. Good morning kila Aquino at kay Baynot dyan sa Damatulan SGA, kay Sahira Ganoy Uto sa Salama Banisilan, kay Abdul Latifa Uda, good morning Bangsamoro from Sarangani Province, kay Parida Balabagan sa Lagunde Special Geographic Area, kay Evangeline Puntanilla, kay Jara Uyaw, good morning sa Metro Manila. Good morning sa Team Talipapa, kay Ate Jane, Kuya June Amis, at kay Sarge Wanday at kay Kuya Rigor. Good morning po sa inyo. Dumako tayo sa iba pang balita mga kasama. Ito talagang araw-araw na na-experience ito ng mga motorista ng mga residente dyan sa Tamuntaka 2 at sa diversion area. Dahil matagal na po itong concern, ilang taon na po itong inireklamo, pero tila temporary lamang yung solusyong ginagawa dito. Dahil itong LGU po ng Tamuntaka 2 ay nanawagan na po dito sa DPWH Region 12 na agarang kumpunuhin ang sirang bahagi ng diversion road matapos na lumala ang pinsala at maging banta sa kaligtasan ng mga dumarang motorista. Ayon pa kay Barangay Chairwoman ng Tamuntaka 2 by Laina Pangilan, matagalan nilang naipaabot sa ang problema sa City Engineering Office, ngunit ipanaliwanag na nasa pangangasiwa ng DPWH Region 12 ang naturang kalsada. Dahil sa patuloy na pagdaan ng mga mabibigat na mga sasakyan na UP, na rin yung inilagay na temporary itong steel plates na pansamantalang itinakip sa malaking butas. Hiniling ng BLGU ng Tamuntaka 2 sa DPWH na magsagawa na ng permanenteng pagkukumpuni ng sa ganon maiwasan ang posibleng aksidente at matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at residente na araw-araw na dumadaan gumagamit sa naturang area. Unang radyo, unang balita. Kailan pa ba mag-aaksyon itong DPWH kapag meron ng madisgrasya sa naturang area? Dahil habang tumatagal, lumalaki yung butas, lumalawak dyan sa area po ng diversion road. Madalas natin itong nadadaanan kapag tayo po umiiwas sa traffic dito sa bahagi po ng Sinswata Avenue. Maganda sana yan, kaya lang marami na rin butas, hindi lang dyan naturang area. Itong diversion road, lumalaki yung mga butas, ang dami pong mga butas na rin Dito rin po sa area ng Sultan Kudarat, ganun din sa diversion. Lumalaki din po yung butas mga kasama. Sana'y mabilis na ayusin yan para nang sa ganun ay mapayapa. Kumbaga yung mga motorista natin ay kampante na dumaan dyan na hindi po masisira ang kanilang mga shock.
ang kanilang mga sasakyan, lalo na sa mga kotse na mabababa mga kasama. Sa iba pang balita, opisyal ang inulunsad ng MSSD, Ministry of Social Services and Development, katuwang ang GCash sa ang Bangsamoro Card sa Maguindanao del Norte bilang bahagi ng Financial Assistance System Transformation o FAST Project. Isinagawang paglulunsad sa Financial Inclusion Caravan and Bangsamoro Card launching para sa Maguindanao del Norte at Special Geographic Area sa Capitol Gymnasium sa Sultan Kudarat. Ayon sa MSSD, layunin ng Bangsamoro Card na mapabilis at maging mas ligtas, direkta at transparent ang pamamahagi ng mga financial assistance sa pamamagitan ng digital at cashless na sistema. Unang radyo, unang balita. Eventually, when we decided to go with GCash amidst different options, that was in part because of the support of Australia Aid. This was conceptualized because of marami kasi mga wanting to be beneficiaries, but when we report, may mga requirements kami, may mga fake IDs, mga national IDs na may QR code, pero once you scan it, it's actually not genuine. So, ito po yung solution namin where it also works as an ID, as a financial product, as well as a way to remove the lines and the lack of ATM machines within the farm region. For now, we have started with Hook yung for our healthcare program namin, because it's a monthly subsidy, as well as salaries ng contract of service workers namin na para social workers and yung CPWs. Unang radyo, unang balita. Kasabay po ng programa, ipinamahagi rin ang Bangsamoro Card sa mga para social workers at child development workers. Tinulungan din ang mga benepisaryo ng Dakilat Kupkup program na walang bank account upang makapagbukas ng transaction account at makapagparehistro sa digital payment platform. Ayon pa sa MSSD, ang rollout sa Maguindanao del Norte at sa SDA ang unang yugto ng implementation ng Bangsamoro Card sa BARM na susundan pa sa iba pang mga lalawigan. Unang radyo, unang balita. We thank our partners from GCash for waiving itong current po natin sa ating yung card, no, pati yung transaction fee. And then, ang proseso po kasi nagta-transfer po tayo ng funds sa G-Wallet po, no, ng MSSD sa GCash para yun po yung magdi-disburse, no. As we trigger, meron po tayong disbursement maker and disbursement approver sa level po ng MSSD. At yun, once na-trigger na po yun, meaning klaro na po kung sino yung mga beneficiary na ating uhulugan sa kanilang mga respective accounts, then ipaprocess po automatically real-time. Upon approval po sa region, no, kasi andun na nga po yung pondo natin sa kanila, so automatic po makikredit yun sa mga accounts ng ating beneficiary. Unang radyo, unang balita. Good luck sa mga may GCash card. Parang ATM na rin po ito mga kasama. Naku, isa na malaking bagay po itong GCash sa Kuya Rick, dahil dati tayo po yung pumipila pa para magpadala ng pera, tatanggap ng pera sa mga money remittances. Pero ngayon, meron ng GCash, door to door, instant kagad. Wala pang isang minuto ay matatanggap mo na kagad yung pera padala through GCash. Dati, pumipila pa tayo sa mga money remittances, pero ngayon GCash na. At yung mga ninong at ninang walang kawala kung magbe-birthday yung kanilang mga inaanak dahil hindi na uso ngayon yung mga pupunta pa ng bahay. GCash na ngayon. Pambayad ng utang, GCash na rin ngayon mga kasama. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, lumahok si Doc Candela Jojo Sinulinding ng Minister ng Health na tumatakbo ngayon sa bayan po ng sa Special Geographic Area 2nd District dito sa isinagawang
Peace Covenant signing ng mga kandidatong tumatakbo sa Special Geographic Area. Hangad diha ni Doc Sinulinding na maging mapayapa ang gagawing halalan dito sa pangkalahatan sa BARM, lalo na sa 2nd District po ng SGA. Unang radyo, unang balita. Ito pong pagpupulong na ito ay layunin po na magkaroon ng malinis, credible, at matiwasay na eleksyon. Ako, Mike, talagang 100% ang ating pasya dito. At kausap ko kahapon si Atty. Alanuddin Hassan na sabi nga namin dalawa is talagang suportahan natin itong eleksyon na maging credible at magiging honest at wala pong mga magaganap na coercion or pananakot o kaya yung pamimilit o kaya maski yung mga pagbibili ng mga boto. So yan po yung pinakaingatan ng lahat ng mga kandidato, pati na rin po yung ating mga supporters, and higit sa lahat, wala po yung tinatawag na mapanirang uri ng kampanya. Unang radyo, unang balita. Sa ibang balita naman, kahapon sa pag-umpisa po ng kampanya para sa first BARM election, inulunsad ng United Bangsamoro Justice Party ang kanilang kick-off caravan sa area po ng Bungaw, Tawi-Tawi para sa gaganaping Bangsamoro Parliamentary Election. Libo-libong miyembro at mga taga-suporta nagtipon-tipon upang ipakita ang kanilang pagkakaisa sa partido na pinamumunuan ni Attorney Jet Lim, party nominee, at Dr. Inda Sabal Mujahirun, ang candidate for MP sa 1st District. Layunin ng UBGP na isulong ang tapat na pamamahala, kapayapaan at pag-unlad sa riyon. Ang karaban na ito ay hudyat ng simulan ng pagkakaisa para sa kinabukasan ng Bangsamoro. Unang radyo, unang balita. Sa ibang balita, gagawin naman sa August 2 ang kick-off ng Bangsamoro Federalist Party na kung sana simultaneous pa itong gagawin dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito ang inanunsyo ni Party President at Chairman MP Tumanda Antok na kung saan ito po ay gagawing sa bayan sa iba't ibang mga lugar dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras ganap ng alas 5:46 na po ng umaga. Tatak RMN. Bumangon na at tumutok sa Unang Radyo, Unang Balita! Ating balikan mga kasama, report ating mga kasamang radyoman na kumala po ng balita. Balikan natin sa radyoman.web sabang institutionalized status kaagapan ng PROVAR sa reforma. Sa detalye si radyoman.webs abang DXMY. Tatak RMN Report. Matagumpay na isinagawa ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region na PROVAR ang hakbang na institutional status o Impact Validation Focus Group Discussion na isinagawa sa PROVAR Lance Camp Brigadier General Salipana kay Pinatun sa bayan ng Parang, Maguindanao del Norte. Nanguna sa programa si PROVAR Regional Director Police Brigadier General Christopher Abesia, Police Brigadier General Jimmer Siason, Police Colonel Rixmel Rey, Police Colonel Carlito Narag Jr., Attorney Ronald Halid de Torres, Chairperson ng Regional Advisory Group, at si Attorney Francis Cynthia Gianni mula sa PNP National Advisory Group for Police Transformation and Development. Sinasabing bahagi ito ng third-party audit phase kung saan sinusuri ng mga independent stakeholders kung tunay na may direktang epekto sa pagpapatuloy o pagsusulong sa mga programa at accomplishment ng tanggapan. Ayon naman sa PROVAR, pinagtibay ng FGD ang kanilang commitment sa good governance, pakikipag-ugnayan sa stakeholders at tuloy-tuloy na reforma. Layunin ng mga ito na makamit ang institutional status sa ilalim ng performance governance system bilang patunay ng kanilang ambag sa transformation agenda ng pambansang pulisya. Kasama SMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs, abang Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat .web sa balitang yan. Samantala, balikan natin sa radyoman.jul. O high value individual arestado sa search warrant implementation sa Isulan. Sa detalye sa radyoman.jul di Mapalaw. Ronda Presinto.
Nasamsam ng pulisya ang tinatayang 408,000 pesos na halaga ng pinag-inalang shabu, kasabay ng pagkakaresto sa isang high-value individual sa isinagawang search warrant operation sa Barangay Kalawag 2, Isulan, Sultan Kudarat Province. Ayon sa ProTurb, na-recover sa operasyon ang 6 na sachet ng shabu na tumitimbang na abot sa humigit kumulang 60 grams at isang .38 revolver na may bala, isang rifle grenade at iba pang mga drug paraphernalia. Isinagawa ang operasyon sa koordinasyon ng PIDEA Region 12 at iba pang police units, habang dinala kaagad ang suspect at ang mga ebidensya sa Isulan MPS para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso sa ilalim ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at iba pang kaugnay na batas. Binigyan din ng ProTurb na bahagi ito ng pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga at loose firearms sa buong rehiyon. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Judy Mapalaw, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Dr. Jules sa balitang yan. Dakwa natin sa Radyoman Daisy, sinasabing CCPO nagsagawa ng stakeholders PACA signing para sa mapayapa at maayos na halalan sa BARM. Sa detalye sa Radyoman Daisy Mangod. DXMY Tatak RMN Report. Pinalakas ng Cotabato City Police Office o CCPO ang ugnayan ng mga pangunahing election stakeholders sa pamamagitan ng Stakeholders Pact signing. Layunin ng aktibidad na patatagin ang ugnayan at pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan, law enforcement organizations, civil society groups at iba pang stakeholders. Gayon din ang pagpapatibay ng kanilang sama-samang commitment na maisagawa ang isang mapayapa, maayos, malinis at kapanipaniwalang BARM parliamentary elections. Hinikayat ang lahat ng kalahok na patuloy na pairalin ang batas, panatilihin ang kaayusan at magtulungan upang matiyak ang mapayapa at matagumpay na halalan. Formal na nilagdaan ng mga dumalo ang kasunduan bilang pagpapatibay ng kanilang commitment na suportahan ang Philippine National Police o PNP, Commission on Elections o COMELEC at iba pang kinauukulang ahensya sa pagpapanatili ng kapayapaan, seguridad at tiwala ng publiko bago, habang at pagkatapos ng halalan. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Daisy Mangod, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. May tama ka sa loto. Ating silipin muna mga kasama resulta ng drone ng PCSO kahapon na di po umurong sa pagtulong. Alas 2 Swartras lumabas 965. Alas 5 naman 209. Swartras alas 9 260. 6-digit naman alas 9 kagabi mga kasama lumabas 095 761. Ang tumoy 761. Sa milyones na pa-premyo 642, nasa 13.3 milyon ng jackpot prize. Winning combination po natin 17, 26, 23, 39, 15, 38. 649 naman, nasa 25 million plus ang jackpot prize. Winning combination natin 36, 25, 44, 02, 01 at 47. Congratulations sa nakakuha ng tumpak na winning combination na yan. Good morning kay Junrel Singkuya from Alyosan, kay Elmer Bong Angeles. Good morning Cotabateños, kay Kuya Rael Cordero, Jerry Dimano, Jerry Carpina Kingkintog, kay Berhel Pascual, kay paring Cho Maria Abrera, kay Sergio Abdila at kay City Vice Mayor Jair Madag. Kay Ibrahim Latip, good morning. Kay sa kanyang misis na si Vice Saada Mastura Datumanong Latip ng Poblacion 1 dito sa Cotabato City. Diyan sa bahagi po ng Purok Nunay. Juma Prayer Baraka, sabi niya mga kasama. Kay Sir Dats Aragasi, good morning. Sa bahagi po ng RH 9. Kay Main Masukat Akan, good morning. Kay sa kanyang misis daw na si Hadja Minda Norain Akan. Kay Juliano Andang, kay Samsudin Mama Saunda, good morning sa area po ng Digwasan SGA. Balitang Showbiz. Balikan natin sa Radyoman Daisy update naman sa mga Marites. Ibinunyag ni James Reid na nawalan siya ng tinatayang 150 million pesos matapos umano'y pumalpak ang isang negosyo na kanyang pinasok. Sa panayam ni Gary Valenciano, sinabi ni James na nagsimula ang problema nang magkaroon siya ng business partner. Bagamat hindi niya pinangalanan ang dating business partner, inalala ni James ang naging problema sa kanyang dating kumpanya na Careless Music. Noong 2024 ay nagsalita siya tungkol sa umano'y pagkakautang sa kanya ng dating partner
na si Jeffrey O na higit 100 milyong piso. Pati na rin ang iba pang hindi pa naaayos na obligasyon ng mga kumpanya. Ayon pa kay James, umabot sa 150 million pesos ang nawala sa kanya sa buong proseso. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud, Tatak at Unang radyo, unang balita. Salamat, Radyo Man Daisy. Update naman na sa mga Marites. Susunod na si Radyo Man SM Erwin Kabilbigan at Radyo Man Webs abang sa programang Straight to the Point. Ating naging kaagapan this morning si Radyo Man Danilo Malaran at si Radyo Man Eric Ricardo Madamba Jr. Good morning kay Agata Sulaiman. Ito po yung Radyo Man Michael Laswan, Tatak Ariman.